Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagmumukha ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas ng mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto. Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, dorogista at terorista. Duterte! 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 Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin nating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nagpresidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na naririto sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban uli ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at masabi natin, tatag lang, tatag lang. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Isang malakas na palakpak naman dyan! At ang susunod naman na magbibigay po, mga kababayan, ang Chairman ng Duterte Youth Party List, Chairman Ronald Cardema. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, dorogista at NPA na terorista. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso.
at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At kung maaalala ninyo, sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List sa aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Apollo Ibuloy. Please do not change channel because today we have on SMNI Exclusive one of our dear friend and very close friend, Yusek Ronald Giancarlo L. Cardema. Yusek Cardema, welcome to SMNI Exclusive. Maraming salamat po, Pastor. Bilang opisyal ng gobyerno, maninindigan tayo para sa tropa ng gobyerno. Ang tanong ko sir, kahit kailan sa panununog ng LPA ng cell site, sa pagpatay nila, kailan nyo sila kinundena? Ang galing mo wag mo niya ng pulis sa sundalo, pulis mo pagkakamali. Pero pinapasweldo ka ng gobyerno, pinapasweldo ka ng tao bayan, hindi nagpapapasok sa gobyerno, pumapasok sa gobyerno, yung walang gobyerno, pumapasok sa gobyerno. Sa ating bansa, nililipan na ang arapila, ang sigurado, araw at pag-asa kanyang dala.